Alin ba yung naikwento mo sa kay Kuya ano? Wala. Oh, ay sinasabi mong ano, di ba totoo yun na? Yan ang sinasabi mong ano. Dun sa anak ng ano, asawa ko dati kay... Totoo naman yun. Tapos nalungkot ako, sabi mo 15 ka, 13 ka pa lang pala. Ba't sabi mo 15? Sinabi lang po namin yan. Akala mo kasi binibenta ka, hindi ka naman binibenta. Yun nga yung napag-usapan namin na hindi siya makulong. Yun nga yung bayad niya sa amin na yun, sa ano na yun, yung motor saka yung bahay nga na yun. Hindi ka ta binibenta. Paano pumasok sa isip mo magsinungaling na baguhin yung edad mo? Sabi po kasi niya, Ni Kuya. Sana kung nangyari sa'yo, patawarin mo. Sana gawin sa'yo. Sabi ko po, nung narinig ko sa kanya yun, ba't pa kita ibabalik doon? Hindi ka naman pala safe doon. Sarili mong magulang, ibebenta ka. Ba't pa kita ibabalik doon? Sarili mong tatay, sabi ko, yung papa mo, tatay eh. Dapat malaman ng tatay eh. Kaya ang kaso, nung sinabi kong sa tatay na, tatay din na, inano po siya. Binaboy po ng sariling tatay din pala. Kaya, Pwede po, ano ba't di niyo po pinahal? Hmm. Blatter man lang pinapulis yung asawa niya. hindi, may ano po yan eh. May binibigay po na ano dyan sa kanya eh. Action po dyan sa kanya eh. Kaya ano po yan eh. Hindi po ba nagbayad sa yung pera din na ganun na para Wala po, walang ano po. yun niyo po ni-report niyo. Mm. Hindi po sa kanya mawawala yun. Mm. Mm. Actually, kailangan niya ng counseling. Actually, kahit si nanay, kailangan niya. Ang kinakatakot ko dito, Nay, nung nalaman ko, sorry po sa word, Nay, kasi nanggaling din sa anak niyo na binibenta niyo siya eh. Sabi ko, may kapatid ka pa bang maliit na babae? Meron daw. Sabi ko, hanggat di pa nangyayari sa kanya, dapat makuha ko na rin pala dapat yun. Kasi baka din ibenta niyo, sabi ko, balang araw. Dahil may anak din akong babae. Hindi ko ginagawa sa mga anak ko yun, kahit sabi yung kurot. Sobrang durog talaga ako. Kinukwento niya yung mga ganyan. Galit ako sa taong gumagawa na. Hindi. Magulang mo eh. Dapat unang-unang poprotekta magulang eh. Bakit, di ba? Kaya pag nung malaman kong ganyan, hindi ka ako katanggap-tanggap ng mga tao. Oo. Grabe. Hindi ko ma-imagine talaga yung sakit na yung dala-dala po niya. Hindi ko maano talaga. Sobrang sakit to talaga. Buti nga daw po na ilabas niya eh. Medyo guminhawa po yung pakaramdam niya. Ang dalawang bata niya, gusto nga kunin nung tunay ng ama. Hindi po eh. Oo. Nasayo karapatan ka ko. Ay kung ama niya na nagawang binaboy yung anak niya, Oo. hindi rin malaking baboyin din ba naman. Yung ganyan, kaliit pa oh. Ako din ang nagsusumikap niya para makapag-aral. Oo. Pati stepfather niyo sa Palawa, ginaraw din po ba siya? Wala siyang kanwento. Yung ano lang, yung anak. Yung anak talaga ang sobrang dumurog sa kanya. Kaya yun ang Napaulit-ulit. tapos nagpabayad si nanay, kaya akala niya, yun ang sa isip niya. Yun po yung dumurog sa buhay ng anak niyo. 9 pa lang ho siya. Pero ganun pa man, buti hindi ganun kasama yung loob na sa mama niya, no? Hindi ko alam. Pero kumusta yung ano mo? Kay mama mo, sabi kong ganyan. Hindi ko po alam bakit ganun lang yung
Alam niyo bang napakalaki ng pananagutan natin sa ating Diyos? Sa mga nangyari. Ay. Alam ko naman po yun. Tamis! Gagi! Tamis! Masarap! Matamis! Kaldero walang takip po. Wala kung wala tayo. Kaldero walang takip. Langawin yung kanin. Hindi ko din naman ma-judge si nanay kasi wala naman ako dito nung ano. Ang hirap magano bas ang gusto ko lang iparating sa inyo nay. Sana wag po magpatuloy yung ganun. Tapos napakalaki ng pananagutan ho natin sa ating Diyos. Sa mga anak natin pagka yan mga napapahamak. Kung alam niyo lang yung iyak nung anak niyo kahapon, halos mabasa po yung damit niya. Si Mama. Tapos si Papa. Kasi hindi ko dapat magpatuloy yung ganyang kasamaan. Na alam na natin tapos tuloy-tuloy pa rin. Ang nangyayari, na dodimayan po yung isip ng mga bata hanggang sa mamunga na, hanggang sa magdalaga na, magkasariling pamilya, tapos ganun pa rin. Abot-abutin! Abot-abutin! Pero hindi ko sila pwede magsama po nung kinakasama niya din. Okay, balik po siya. Yung kasing pangyayari niya, hindi ko alam yun. Yung hapon ko lang doon sa bata, pag-aaral ko. Wala ko experience yung mag-isip na Pwede niyo po ito. Well, hindi niyo po alam yung mga ganun pala, tay. Hindi ko alam yun. Hmm. Kailan lang kami nagsama ni Remo. Siguro na, nakabuo na siguro kami ng 9 na buwan. Oo. Yung pagsasama. Yun. Ilang buwan pa lang po kayo? Mga 9 siguro. Wala pang isang wala pa taon. kami isang taon. Kala ko matagal na kayo nagsasama. Itong kailan lang, nung kalagitnaan nung summer kami. Magsa-summer pala kami nagsama. Itong narinig nyo, tay, paano nyo tinik? Anong take nyo? Itong mga narinig nyo? Sa totoo lang tumatayo bala Oh. sa ganung pangyayari. Pero wala akong magawa kasi kanyang decision. Yeah. Ako pangatlo lang akong bilang asawa niya. Yeah. Sa importante sa akin, kung nandito sa akin mga bata, ipagtatanggol ko. Tama po. Pero kung wala sa akin, wala akong karapatan. Pero alam niyo na po tatay na mga nangyari. Sa ngayon, nalaman ko. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon lang ba din yan? Hmm. Hindi ko alam yan. 9 months na hindi nyo nakwento sa kanya. Hindi ko naman po kinukwento sa kanya. Mahiya si nanay. Kaya di po siguro ayaw mo. Imagine ninyo, Nay, kung di natin nalaman yan, nagtuloy-tuloy hanggang sa nagdalaga yan. Hindi naman kasi yan nagsasabi yan si Lovely ko anong problema sa nangyayari sa buhay niya, sa sarili niya. Hindi nagsasabi sa akin ng ano yan, ng anak ko na yan eh. Nga po. Sige, Nay, iyan niyo po yung side niyo. Sige po na. Kasi kaya po dito. Gusto namin sa inyo naman. Hindi talaga nagsasabi sa akin yan eh. Walang masasabi ko lang, nangyayari, matagal na. Ganun. Paano pa aksyonan Nung pa? nalaman niyo po. Matagal na po. Sa akin. Oo, matagal na rin sa akin sinasabi. Paano pa ma-aksyonan kung di ba? Nakalipas na. Yeah. Papaniwalaan pa ba ako kung ako'y magsasalita? Yeah. Iyon ang akin. Tagal na kasi sinabi yun eh. Matagal siya nagsasabi sa akin, hindi niya agad-agad sinasabi sa akin ng ganun-ganun. Ganun yun siya. Pero pwede pa pong habol nyo. Dahil matagal, Pwede pa tayo habol nyo kapag ganun. Sa kasama lang namin tsaka siya. 13 pa lang pala siya. Kala ko, ano na. Mga bata. Parang bata. Ano ko ba? Hindi ko na napagkamalan ng asawa niya na eh. Oo. Akala po nung nandun, anak. Malit pa. Kamusmus. May ano pa. Kumbaga sa may gatas pa sa labi.
Tapos gano'n na. Dito, hindi ko inaano yun. Hindi ko sinasabi kung lalabas yun dyan, kakain. Pagkatapos kumain, upo lang, kakain na lang din yun. Pasok ulit. Si cellphone. Hindi ko sila ano. Ako, aalis ako, pupunta ako sa trabaho. Dito, sabi ko, basta importante sa akin, ligtas tayo, wala kayong ano. Kung may pinagsisisihan kayo, Nay, ano po yun? Yun nga po, yung sa ano ko, yung matagal ko nang pinagsisisihan sa buhay ko yung nangyayari sa ganyan. Iyan talaga pinagsisisihan ko bakit ganun nangyayari sa akin. Hindi rin ako sa ganun nangyayari sa anak ko. Po. Kung kayo po yung tatanungin, ano po yung plano nyo ngayon? Si Lovely naman nag-ano sa kanya kung kung ayaw naman po ni sa akin ang kasama niya eh. Sabi daw niya sa akin nung alam mo naman mahal ko si Cheryl. Yun sabi niya. Bata ka nga kako, hindi nga po pwede. Mag-aral ka muna kako mabuti. Saka na kako yung mga kung kayo talaga kako. Yun naman ang sabi ko naman sa kanya. Ewan ko kung ano. Ano po yung gusto niyo sabihin sa mga kababayan natin, Nay? Ano yung parang natutunan niyo ba sa buhay na gusto niyong ibahagi po? Kasi ang tutusin yan, marami ho talaga magagalit sa inyo, Nay. Kasi nayaan niyo yung anak niyo na masira yung buhay niya. Yun na po talaga yung salita doon para doon. Na dapat kayo yung puprotekta pero hinayaan niyo yung ganun. Sorry po sa pero nanggaling po sa bibig po ng anak niyo na talagang paulit-ulit po siyang nababoy po ng niyo. Anak po ng kinakasama niyo. Kasi in-imagine ko lang kahit mangyari sa anak ko yon, nagawa ko yon, siguro kahit ipakulong ko yung sarili ko, hindi katumbas nung kabayaran nung makukulong yung sarili ko eh. Akong magulang ha. Siguro. Hindi ko naman sinasabing ganun. Pero ibig ko lang sabihin, mapag-isip natin, ano natin sa isip natin yung mga mali. Hindi dapat magpatuloy. Nagsisisi naman po ako sa nangyari sa anak ko na yun. Nasa akin pa rin yung pagsisisi. Hindi rin Pasensya ako... na po sa mga word, pero inaano ko lang po yung bilang magulang po. Kasi inaano ko ba't inabot po siya ng taon? Tsaka hindi naman kasi nagsasabi agad-agad yung anak ko na yun sa akin eh. Nalalaman ko na, late na kung malaman ko na. Kahit ikuwento ko naman sa mga magulang ko, mga kapatid ko, hindi naman sila nag-action eh. Parang hinayaan lang din nila. Parang Nalaman din po nila. Ba't ganun? nasabi ko naman sa anak ko yun eh. Ba't nangyayari ka ako sa atin to? Mababait naman ako. Hindi naman ako, ba't nangyayari ka ako sa ito na? Patawarin mo ka ako kung ba't nangyayari sa ito? Talaga sising-sisi ko sa nangyayari sa mga anak ko ngayon. Ba't umabot ng ganun? Hindi ko rin po matanggap eh. Ganito po kasi yun. Ang pagkakaintindi ko kaya siya sumama, kasi nga po, parang doon siya makakatakas sa mga maling nangyayari po dito. Baka siguro, yan nga siguro. Kaya Kumbaga, akala siguro niya, na siya isa rin ganun mangyayari sa kanya. Kung bakit ayaw ko silang pagsamahin noon pa at alam ko mangyayari. Sinasabihan ko, anak, sasayangan mo yung buhay mo sa isang lalaki na ganyan. May anak na 2 yun, may asawa pa, naghahabol pa yung asawa. Ano laban mo dyan? Hindi pa sila hiwalay. Hindi pa. Siya lang may sabi Siya lang may sabi ng lalaki na hiwalay siya. Sa asawa niya, tawag ng tawag sa akin dito eh. Kayo naman, di ba? Magulang kayo. Dapat siya. Pwede naman, 13 pa lang siya. Eh, Dadakami po agad yan.
Subukan niyo Kaya report. Kaya naka-blatter Kahit siya. ano po, 10 ano lang, 20 minutes. Tatakmay siya, sigurado. inireport na din namin sa may DSW kung ano pong dapat Police po. na, ano ganun din ang sabi May na, dala pa nga siya ng papel dito na pinapirmahan nila eh. Ano pong papel? Eh, ewan ko anong nakalagay ng kasulatan. Ano po yung papel? Nanigurado din. Nanigurado din yun. Baril ko na. Hindi lang pwede yun kasi kahit lang may gano'n. Pag DSWD tapos police. So, Mayroon pa yung napirmahan to. Kasi pumapayag na raw. Paano pong maganda? Para kung ano, maisama po namin kayo ngayon, mapag-usapan po yung ano. Sa barangay po namin. Kuto ka. Malayo wata po yan. Halos 3 oras po. Saan ba ang lugar? Pampanga po. Pampanga. Candaba. Kanda ka. Dati ako biyahe ng Ah. Maraming kuto. baka ako, butas si, Ma, sasama daw kayo. kailan po kami babalik? Hindi pa nakakaalis, kailan balik? Wala pa nga pong, hindi pa nga tayo nakakarating eh. Pabalik na ako kagad. Sining ako, hindi ako pwede. Hindi po kasi pwede sumama kasi po yung amo po kasi niya, tawag ng tawag sa cellphone niya. Eh, kung tawagan po siya, eh, andoon po siya, eh, paano po makakabalik agad-agad? Eh, kaya may iwan po siya. Sa totoo lang, sinubukan kong lapit ko sa DXWD, sa garay. Oh, ano pong sabi? Kasama siya. Eh, ang sabi naman doon sa amin, eh, baka pusang sumama. Baka nakipagtanan. Oh. Kasi nung nawala naman talaga, wala kaming alam kung saan dinala. Eh, ang sabi sa amin, alamin muna daw namin kung nasaang lugar at saka aksyonan. Naiyanan niyo na po pala sa DSWD. Nailapit na namin, pero wala silang ginawang ano. Basta inimbestigahan lang muna kami doon na kung saang lugar, eh, hindi masabi namin kung saang lugar dinala. Wala sa tukod, Yeah. wala doon sa ano, eh, wala man ibang alam kaming lugar na pupuntahan. Eh, ang sabi sa amin, eh, alamin muna daw namin kung nasaang lugar, saka aksyonan. Yeah. Eh, nung kumuntak na siya sa kanya, eh, kung nasa mabuti naman pala, nung mayroon naman palang humawak sa kanila doon. Eh, antayin natin yung magiging reaction doon. Kung Yeah. nasa mabuti naman, nasa pangangalaga naman daw. Yeah po. Good afternoon po mga katekra. Malapit na po kami sa bahay nito. Surprise natin yung ano, anak ni nanay. Dito na po tayo. Alin ba yung naikwento mo sa kay Kuya ano? Wala. Oh, ay sinasabi mong ano, di man totoo yun na. Yan ang sinasabi mong ano. Dun sa anak ng ano, asawa ko dati kay Totoo naman yun. oh. Ay sinasabi mong ano. Hindi naman yun ano pagbabayad Binabayadan ka na, di ba? Hindi naman niya ako binabayaran na yung ang akala mo kasing binabayaran yung doon sa ano yun. Yung sa napag-usapan namin nung una, di ba? Yun yung namang bagay yung sinabi ko sa'yo na yun. Akala mo siguro binabayaran na yung ganung ano. Di ba pag tuwing gagamitin niya ako, binabayadan ka na? Ang ginagamit, wala nang binibigay sa akin pera na ano yun ah. Yung napag-uusap lang namin, yung lang ano, yung dati nga yung sa iyo pa, yung yun. Yung sinasabing bayaran ng nangyari. Yun lang yung ano, para hindi siya maano nung dati, di ba? Yun lang naman yun eh. Tapos yung bahay, binayad niya sa'yo. Yun na nga yun, para nga hindi siya, di ba, makulong. Yun yung pag-uusap namin na yun na ano. Yun lang naman yun ah. Wala namang ano ah. Eh, yung sa tatay niya. Wala namang ano yun eh. Matagal na bago mo daw nasabi, kaya inabot ng 1 taon bago mo nasabi. Ako po kasi po, natatakot po ako. Tagal lang
Matagal So, na. totoo yung sabi ni mama mo na matagal na nung nasabi mo. Opo. Kaya natagal, sobrang tagal. Opo. Tapos nalungkot ako, sabi mo 15 ka, 13 ka pa lang pala. Ba't sabi mo 15? Sinabi lang po namin eh. Pero 13 ka pa lang. Kabata mo pa pala talaga. Sobra. Inabot ng ilang buwan bago mo nasabi kay nanay. Hindi ko po alam po, ilang buwan po yun. Mga 5, 6, sobra pa. Baka po sobra. Grabe, no? Tagal na po kasi sa akin sasabi. Hindi naman agad po siya nagsabi sa akin ng problema niya po niya yun eh. Kaya hindi ko rin po Tagal bago nasabi. Tapos yung kay Papa mo, nasabi ko din na pagkasabi mo, ano nga ang ginawa niya na yung kay Papa niya, yung kinuwento po niya. Sabi daw niya, pati daw papa niya, ginanon daw siya. Opo. Pagka uwi mo ate, sinabi mo yun? Hindi pa niya sa akin sinabi yun eh. Ah. Hindi pa rin po niya sinabi sa akin. Matagal din niya bago nasabi sa akin. Bakit nga? Ba't hindi mo kagad nasabi ate? Kasi po natatakot po ako. Gusto linawin ni mama mo yung yung pagbayad-bayad. Sa isip mo, binabayaran si mama mo. Ano po? Yun yung malinaw. Kasi po sabi po sa akin na anak ni stepfather ko, binabayadan po ako para gamitin daw po. Pero hindi naman po ako binabayaran na ang inaano po namin, pag-usapan po namin yung para hindi po siya mapakulong po. Yun nga po yung inano niya po sa akin yung bahay po, sakay po yung mga motor po namin. Ipaliwanag niyo po ngayon na maayos kasi isip niya talagang binibenta niyo siya. Oo. Hindi kita binibenta. Yung na yun, nangyari na yun sa kay anak ni Papa mo. Yung bayad yun para siya hindi makulong. Para ma-dismiss lang yung niya sa ginawa niya. Yun yun. Hindi yung binibenta kita na para wala nang yun yung bayad na yun. Akala mo binibenta kita, hindi kita bininta. Pero ano yung gusto mong mangyari? Wala po. Okay. Okay, nasabi ko kay mama mo, nayak si mama. Sige Nay, baka may gusto po kayong sabihin sa anak mo. Ipaliwanag niyo yung side niyo, Nay, kasi para mas maintindihan niya, kasi isip niya talaga, binibenta niyo siya habang tuwing gagamitin siya. Sinong may sabi sa iyo, ate, na pinabayaran ka pagka Yung po, Paano niya sinabi? na binabayadan daw po niya si mama para magamit daw po ako. Yun po yung sabi. So yun yung tumatak sa isip at puso mo na ay ganun pala yung ginagawa ni mama. Kaya nagkaroon ka ng galit ba, ganun? Yun na eh. Akala mo kasi binibenta ka, hindi ka naman binibenta. Yun nga yung napag-usapan namin na hindi siya makulong. Yun nga yung bayad niya nun sa amin na yun, sa na yung motor, saka yung bahay nga na yun. Hindi ka ta binibenta. Yung ibig sabihin na binibenta, kahit kanino, inaalok kita. Hindi naman kita inaanong magagawa ko ba sa'yo yun? Na nga kita, sinusuportahan nga kita, tas kita? Binantahan ka ba na may gagawin sa'yong masama? Wala po, pero natatakot po
talaga ako. Nasabihin mo? Opo. Paano ka man natatakot? Linawin mo sa amin yun. Natatakot po ako baka po ano gawin sa akin pag nagsumbong ako. Ni mama mo? Hindi po yung gumawa po sa akin. Kung tatanungin kita, ano yung gusto mong gawin natin doon sa mga gumawa sa'yo ng hindi maganda? Wala na po yun eh. Sa malayo na po kasi sila eh. Tapos, 13 ka pa lang pala. Hindi ka naman pala 15. Paano pumasok sa isip mo magsinungaling na baguhin yung edad mo? Sabi po kasi niya, Ni kuya. Okay. Sige na, yung gusto niyo sabihin sa anak mo. Yun lang po yung pinaliwanag ko po sa kanya. Kanina lang po. Dapat, siyempre, unang-una, ang poprotekta sa mga anak, yung mga magulang. Pero kung nasabi mo kagad kay mama mo, ano sana yun, no? Nung nasabi mo kay mama mo, nahinto kagad yun? opo. Oo. Gumawa naman palang aksyon si mama mo nung nalaman kagad yun, nung nasabi mo. Wala lang po siyang ginawa eh. Akala ko may ginawa. Nung nalaman, Di ba nung nalaman ko na ano, yung kinausap ko nga si Andoy, di ba? Yun Yung kay Papa wala kang ginawa. yung inano ko. ano yung walang Di ba ginawa si... inano ko naman, inano ko, Kay sinabi ko papa mo na. talaga. Yun yung gusto mong para magkaroon ng hustisya ka. Parang Papayaran. Oh, kasi papa mo, no? God kasi. Kung sasabog siya, wag ko kayong mahiyang ilabas yung ano niyo. Eh. Mas maganda na ilalabas niyo yung ganyan. Sana kung nangyari sa'yo, patawarin mo. Sana gawin mo sa'yo. Sa tingin mo ba napabayaan ka ni mama? Kaya nangyari lahat yun? opo. Kumbaga nandun yung tanong, dapat si mama yung pumuprotekta sa akin, ano? Ganun ba? Ngayon, humingi ng tawad si mama mo, ano yung pakaramdam mo? Wala po. Sige, naintindihan ko. Siguro parang naging manhid ka na sa mga nangyayari? Opo. Kasi ang tagal nga po namang panahon na 9 pa lang, 9. So inabot ng ilang taon din no? Nasa kanya naman po, hindi naman po kasi agad siya nagsalita eh. Pero kung nagsalita po kaagad po siya, sana po nagawan naman po ng action po sana yun. Hindi naman din po ako naging pabaya sa kanya eh. Kahit ano pong ano. Paano kitang sasabihin mong naging pabaya ako sa'yo? Lahat naman ginagawa ko sa'yo ah. Kung may sasabihin ka kay mama, ate, ano yun? Wala po. Kung nandun yung, ano ba yun sa'yo? Gusto kong linawin mo lang. Galit ba yung nararamdaman mo o tampo kay mama? Parang gano'n na po. Ano yung matimbang doon? Galit o tampo? Tampo lang po.
Kung tampo siya, 1 to 10 yung pinaka ano nung tampo. Hanggang ilan siya? Hindi ko po masabi. Hmm. So Kasi tinanong ko siya uli kanina. nag-usap na kayo ulit na? Hindi, binanggit niya sa akin na sabi niya, ay, doon na lang pala ako kay mama mag-aaral eh. Binanggit niya sa akin. Hindi, tanungin niyo rin siya para alam niya. Nabanggit niya kasi sa akin. Nagbago pala yung plano natin, ate. Ano po? Bakit? Para din po nakakasama ko yung mga kapatid ko. Kaya ako lang naman ginusto na dyan siya kasi nga, nandun yung mapapahamak Sabi siya. ko sa kanya kanina, sa akin, sasabi niya ako, ay kayong dalawa magkausap ko, tapos sa akin ito. Baka mamaya ako, alam doon. Tapos, ayun pala, ito pala yung level niya. Nagbago po pala yung ano niya. Ibig sabihin, talagang gusto rin kayong makasama din. Si mama at saka mga kapatid mo? Sila lang po. Mga kapatid mo. Namimiss mo tong dalawa. Opo. Base sa pakaramdam mo, nakikita ko, malayo yung loob mo na kay mama. Medyo po. So, nagbago pala yung ano niya, decision niya ka Tekram. Doon pala sa tinutuluyan niyo ngayon ate, yung maliit na kubo, Opo. doon kayong tatlo. Opo. Tapos si mama, yung stepfather mo sa labas. Nakita ko kanina si, anong tawag mo sa kanya? Papa po. 9 months niya na siyang kasama. Ngayon, nagbago po pala yung plano ni ate. Nasa kanya po yung desisyon yan. Sa akin, kahit sabihin ko dito mag-aral, doon gusto mag-aral. Ngayon naman yung mga Yun, namimiss niya yung mga kapatid niya. Happy. Si Kuya. Ayan yung mga namimiss niya. Ibok mo laging nakalugay. Hindi ka nag-iipit. Dunipit niya, no? Ito sa akin, no? Hindi, meron siya doon. Kanya yun, iniwanan niya sa kapatid mo. Tignan mo yung mata ko. Gusto mong umayos yung buhay mo? Opo. Gusto mong magkaroon ng magandang bukas? Opo. Tignan mo yung mata ko. Makinig ka sa akin. Yan ang makakabuti sa iyo, yung gagawin natin. Parang ang gusto kong makabawi sa iyo eh. Ako yung gustong bumawi sa iyo para... At sa tingin ko, hindi lang ako. Pagka napanood ng mga katekram to, yung gusto nilang... Yung gusto kong pagbawi sa iyo, tutulungan nila ako. Na kahit papaano, doon man lang matulong ka namin. Yung sa pag-aaral mo. Gusto namin maging matatag ka balang araw. Umayos yung buhay mo. Tsaka tayo mga kapatid mo, maamin sa ito. Mapapangako mo bang ayusin mo yung pag-aaral mo doon? Okay, sige. Okay ako doon kung okay ka doon. Kung sa tingin mong safe ka. Nay, safe po ba siya doon? Safe naman po sa amin yun. Wala namang pong maano dyan. Okay. Tapos... So, paano? Pa-enroll ka na namin bukas. Yung mga gamit pala. Ano yung mga sapatos? May sapatos ka na? Wala po.
sapatos, damit, pang uniform. Wala din po, di ba po? So yun yung mga kailangan natin bilhin. Bag. May bag na po siya. Wala din. Yung di nga po, nasunog nga po eh. Yung pambili ng gamit niyan eh. Ah, nga po pala, no? Kaya po wala.